na buhay ito. At kaisa natin sa pangalan ng Panginoon at sa banal na Espiritu, ang kapayapaan at biyaya ng Panginoon ay sumayin lahat. So ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang practical, o literal na ministeryo ng Panginoon. Kasi hindi natin nakikita yung literal na pagpunta ng Panginoon dito. Una, nakilala natin ang Panginoon, yung sinasabi ata sa Matthew chapter 15, di ba? Learn of me, for I am meek and gentle. Yan ang pagkakilala natin sa ating Panginoon, na mapakumbaba, lumanay. Pero, we never see na siya ay isang warrior. Bakit ko nasabing ganon? Kasi sa lumang tipan, lagi nating bibigyan ng yung New Testament, maintindihan natin yan in light doon sa Old Testament. Na ang Old Testament, ang way ng Panginoon para tayo turuan, laging merong mga nakikita tayo halimbawa sa lumang tipan na lahat yon ay tumutukoy sa ministeryo at gawain at buhay ng Panginoon. No? Isa na dyan, nakikita ninyo si Joseph. May paparalel natin yung buhay ni Joseph na parehas sa Panginoon. In what way? Si Joseph ay pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid. Pinapasakitan. No? Binenta. Napunta siya sa ibang lugar. Pero sabi ng Biblia, that the Lord is with Joseph. Ngunit ang Panginoon ay kay Joseph. Kaya lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala siya. So, unti-unting napupuna. Una nung bumili sa kanya si Potiphar. No? Nung napagkatiwalaan siya ay ginawang tagapamahala. Kaya nga alam niya kung ano yung kanyang tungkulin, alam niya kung ano yung gawain niya, at alam niya kung hanggang saan ang limit niya. Kaya nung siya tinukso ng asawa ng Potiphar, sinabi niya yun, no? Lahat ng bagay dito pinamahala sa akin maliban sa iyo dahil ikaw ay asawa ng aking amo. Pero konsulada siya dahil magandang lalaki si Joseph. So, tumakas siya pero nakakuha yung Abimes. So, sa mga sabi, nakulong siya. Sa kulungan, nakikita ninyo, may dalawa rin naging kasama niya. Katulad ng Panginoon, nung na-crucify, may dalawa siyang kasama ng mga, may kaso rin. Doon may dalawang lalaki na may kaso. Isa ay ibinalik sa posisyon niya, isa ay na-crucify. So, parehas din sa Panginoon. Yung isa naligtas, yung isa hindi naligtas. Ano pa? Yung kanyang posisyon. Siya ang pinakamataas. Sabi ng Paraon, ikaw ngayon ang pinakamataas, maliban lang akin ang trono. Binigay sa kanya yung ganong klaseng kapahamalaan sa kanyang kaharian. So the same thing with the Lord Jesus Christ. He's seated at the right hand of God the Father. He was given a name above every name, that every knee shall bow and every tongue confess. So makita niyo. So, ano ba ibig sabihin? Itong pag-aaralan natin about the ministry of the Lord Jesus Christ. Isa na rito ay yung pangalan ng Panginoon, alam natin, yan ay translation lang sa Greek. Pero ang original na pangalan ng Panginoon sa Hebrew ay Yeshua. Yeshua. Or variant ng Joshua. Variant ng Joshua. See? So sa Old Testament, meron tayong prominent na nakikita na tao ang pangalan ni Joshua na pumalit kay Moises.
Naging kanang kamay ni Moises. Nung matapos na ang paglilingkod ni Moises, dahil sinabi ng Panginoon, hindi ka na makakapasok sa lupang pangako dahil sa ginawa mong pagpalo at hindi pagpapakita ng kabanalan sa akin sa harap ng mga kongregasyon ng Israel, hindi siya inalaw, no, na makapasok. Pero pinakita sa kanya yung So bago tayo dumating doon sa ito na yung sinasabi natin, no, dito sa Deuteronomy 34, sa mga huling panahon ni Moses. Sabi diyan, Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is opposite of Jericho, and the Lord showed him all the land, as far as Gilead, Dan, Naphtali. Alam niyo kung makikita niyo yan sa mapa. Yan, kita yan? Yan ang buong lupa na napamana sa kanila. Galing sa Dan, sa taas, ayan ang Dan. Manase, Naphtali, Asher. Ayan ito yung Sea of Galilee. Sa baba, ito yung Jordan River, papunta sa Dead Sea. Ayan ang Dead Sea. Ayun ang Jericho. Dito siya dinala sa Mount Nebo dito. Yung Pisgah ay sa Hebrew ay yung pinakasamit, yung pinakatuktok ng bundok. So dinala siya raw ng Panginoon at makikita ninyo kita nyo? Hindi rito, wala rito. Hindi ito. Ito. Yan, nakita nyo? Ayan, may bundok dito. Andito ang Jericho, andun ang Gilgal. Ayan ang Jordan River. So dito dinala, dahil bundok yan, opposite daw ng Jericho dun eh. Pinakita sa kanya yung breadth, simula sa norte hanggang sa dagat, hanggang dito. Dahil dito nakuha pa nila yung lugar dito, ibinigay kay Ruben. So yan ang ipapamana ng Panginoon. Galing yan sa sinabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12. Nakikita niyo yan, no? Na sinabi ng Panginoon kay yan, sa verse 17. Then the Lord appeared to Abram pa siya, and said to your offspring, kasi nisalita niyo na offspring, walang S, I will give this land. So he built an altar there who had appeared to him. So, pinakita yung lapad. Bagamat problemado si Abram dahil wala siyang anak. Wala pa siyang anak dyan. Sabi niya, ang tagapagmana sa akin ay si Eliezer. Yung aking Syrian na katulong, siya magmamana. Pero hindi, sabi ng Panginoon, galing sa iyong katawan, ayan, sa verse 16, I will make your offspring, although sinasabi ng Panginoon na singular lang, offspring, pero itinutulad niya yun sa dust of the earth. Sabi niya, I will make your offspring as the dust of the earth. So gaano karami yung dust of the earth? Makarami yun. No? So that if
so that if one can count the dust of the earth. Pinakita rin ng Panginoon sa kanya yung bituin. Sabi ng Panginoon kay Abraham, tingnan mo ang bituin kung kaya mong bilangin. So ganyan ang magiging karami ang iyong magiging inapo. So yan yun, pangako ng Panginoon na ipinakita ng Panginoon kay Abraham. Ngayon, ito na yung pinapakita ng Panginoon kay Moises. So, yung kanina na pinapakita ko sa inyo, galing sila sa baba, nadaanan nila yung Edom, kapatid nila kay Iso, papunta sa itaas. Ito yung Red Sea. Nadaanan nila yung Moab, galing kay Lot. Sa taas ni Moab ay si Ammon, ang laking bansa yun. No? Hindi pinapagalaw ng Panginoon yun dahil kinikilala sila, binigyan sila ng lupa roon. Pero yung una nilang sinabihan na dadaanan nila ay yung Amorite. Amorite. Nung umayaw yung Amorite na pag-aanin sila, binigyan na ng Panginoon ng senyales ang mga Israel na awayin. So pinagpapatay nila yung Amorite, no? Ang hari doon si Sihon. King Sihon ng Amorite. Kinuha nila yung lupa. Pero dadaan pa rin sila. Yung lugar na yon, nandito sila sa baba. Ang pumunta lang doon sa unahan ay yung mga warrior nila. Nakarating ko sila hanggang doon sa kabilang Jabbok River. Malayo yung Jabbok River. Nandun sa papunta na silang Basyan. No? So naiwan yung yung kanilang mga kampamento. Yun ang nakikita ni Balaam na pinapasumpa. So yan din yung sinasabi dyan sa Numbers chapter 23 dahil natatakot si Balaam na para daw yung mga baka sa dami na sila ay parang mga damo na kayang dilaan lang ng mga baka. Sila. Pero ganun yung pananaw niya na nasabi niya sa mga Midyan. Huh? Kaya niya kinukuha si Balaam, na alam niya si Balaam, si Balak pala, yung hari nila, kinukuha si Balaam para isumpa. So may tatlong eksena o apat na eksena na pinagdalhan si Balaam ni Balak. Parang inisip siguro ni Haring Balak na nag-aatubili siya na sumpain dahil una, nakikita niya napakarami. Kaya dinadala siya sa bundok para sabihin na kapiraso lang ang makikita mo. Ayan kalagay dyan sa Numbers 23 verse 13. And Balak said to him, please come with me to another place from which you may see them, meaning Israel. You shall see only a fraction of them and you shall not see them all. So iniisip niya na na-intimidate siya sa dami. No? Then curse them for me from there. So iniisip niya sa kapiraso, pwede na niyang sabitan ng curse. Pero ang bilin-bilin ng Panginoon kay Balaam, huwag mo susumpain ang bayan na pinagpala. So nakaapat sila nga roon. Doon dinala si Balaam ni Balak dahil kabisado niya yung lugar na yon, yung Mount Nebo hanggang yung Tore, yung Toktok, Mount Pisgah. Ay lugar na kanyon. Lugar ng Moab yun, kabisado ni Balak yun. Doon dinala. Ngayon, anong relations nito? Nung dumating ang Panginoon, di ba, nabautismohan siya, sabi sa Matthew chapter 4. Matapos siyang mabaptize, dinala siya ng Banal na Espiritu sa wilderness, nakalagay dyan, upang tuksuhin, to be tempted, o to prove, subukin ng Diablo. So tatlong lugar yung pinagdalan sa kanya. Isa yung wilderness, at sinabi, gawin mong tinapay ang bato. Kasi walang pagkain doon dahil 40 days and 40 nights siyang nag-fast. So nung hindi niya nautusan, dinala siya sa Jerusalem. So malayo yun, galing sa wilderness, papunta sa Jerusalem sa may temple. Pero dinala siya roon, dinala siya sa pinakatuktok, sa Tore, magpatihulog at gumamit pa ng verse. Hindi ko lang alam kung nasa Isaiah 9 yun. Yung ginamit na
verse ni yun natin ha. Ayan. Uh, sa Matthew 4, yan, nakita natin. Yan. Ito. Yan. Sabi nung dinala siya, pangatlong lugar, dinala siya sa mountain. No? And the devil took him on a very high mountain and show him all the kingdoms. So may naalala kayong nangyari sa lumang tipan niyan? Kay Moises. Nung pinakita ng Panginoon yung mga manahin nilang lupain, doon din sa mataas na bundok ng Mount Nebo sa Pisgah. Dito, bagamat dito, hindi sinabi ng Bible sa Matthew chapter 4 kung anong mountain yon, pero palagay ko, diyan din dinala ng ni Satan si Jesus Christ para sa ipakita na yung pangako ng Ama mo, akin na. Ha? Alam ni Jesus Christ yun. Sabi niya, pinakita yung mga kaharian ng mga bansa. Ha? At sinabi niya na lahat yan ay magiging iyo kung ikaw ay magpo-fall down sa harapan ko at sasambahin mo ko. Ngayon, anong kinalaman nun sa pinag-usapan natin? So sabi ng Panginoon, lumayo ka sa taas, nakasulat, sambahin mo lang ang Panginoon ng Diyos at siya lang ang iyong paglingkuran. So alam natin, galing sa sulat ng mga apostol, una doon sa Matthew chapter 4, hindi aalokin ni Satan si Jesus Christ na ibibigay ko to kung hindi niya nakuha yon. So kanya yon, nakuha niya yon. At alam naman natin yung event na kung paano nakuha yon ay yun doon sa deception sa Garden of Eden, nung daya niya yung first couple doon. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi rito, in their case, the God of this world. So may kinikilala si Apostle Paul na Diyos ng sanlibutan. Diyos ng sanlibutan ito. Ay binulag ang kanilang mga kaisipan ng mga di mananampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita ng kaluwalhatian ng Panginoon Kristo na siyang larawan o imahe ng Diyos. So, yun yung power ni Satan. Tandaan natin, no? Yung binubulag ka sa pandaraya na sinasabi, yung mga bagay na sinasabi niya parang totoo, pero hindi naman pala totoo yun. Kaya nga nung dumating ang Panginoon, sinabi ng Panginoon, I am the light of this world. No? Kasi wala nang light dito sa mundo. Sinabi rin ng Panginoon sa John chapter 8, pinapakita ko lang to dahil ito yung confirmation of Jesus Christ sa kapangyarihan ni Satan. Hindi natin alam to. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang nagkasala ay alipin ng kasalanan. Saan ka makakita ng kasalanan na naalipin? Ang naalipin, persona. Diba? Pero sa Genesis, may kita ninyo, di ba, sabi ng Panginoon kay Cain, kung gagawin mo ay mabuti, hindi ba kita tatanggapin? Kung hindi ka gagawa ng mabuti, ang kasalanan ay gumagapang
sa pintuan mo at gusto kanyang ang kanyang nasa ay nasa sayo. So, tingnan nyo ha. Kaya ang sin, iba ang sin. Kaya pagdating ng Antichrist, siya rin ay binabansagan na man of sin. Siya ang tao na naroon ang kabungan ng kasalanan. So, nung mabautismohan ang Panginoon doon sa ilog ng Jordan, at nasabi ng Bible sa Matthew chapter 4 ata yan, ayan, nung marinig ng Panginoon na naaresto na si John the Baptist, umalis siya sa Nazareth, doon siya lumaki sa Nazareth, pumunta siya sa Capernaum. Ayun ngayon yung pinakasentro ng kanyang ministry sa Capernaum. Doon yung pinaka-mission field niya. Doon siya laging bumabalik. At doon, yung eksena na magkakaibigan, na mayroong kaibigan sila na lumpo, na binutas yung bubong, doon yun. Doon nangyari yun sa bahay ni Peter, sa Capernaum. So, tinan nyo, no? Sabi rito, now when he heard that John the Baptist has been arrested, he withdrew into Galilee. Yung Galilee to ay pataas to ha. Papunta sa lugar dati ng Zebulun at Naphtali. Sabi riyan, leaving Nazareth and live in Capernaum, the sea in the territory of Zebulun and Naphtali. Kita nyo? Ayan o. Zebulun, yung sa taas ay Naphtali. Ayan yung Galilee o. Capernaum dito. Ayan o, Capernaum. Kita nyo? Ayan ang Capernaum. Sa lugar ng Naphtali at Zebulun. Ito ngayon ay binansagan ni Prophet Isaiah na Galilee. Ito yung lugar ng Galilee sa dagat o lawa ng Galilee. Pero binansagan ni Isaiah yan ng Galilee of the Gentiles. Galilee ng mga Hentil. Kasi nasakop na yan. Alam natin nasakop yan. Ngayon, sinabi ni Mateo, dito daw naganap yung prophecy kay Isaiah 9. Sa Isaiah 9 pala yun, dito na 14. Ayan. Ang lupain ni Zebulun at ang lupain ni Naphtali sa daan patungo sa dagat, sa kabila ng Jordan, ayan o, Galilee of the Gentiles. Ang mga tao riyan, the people dwelling, ang mga tao na ninirahan sa kadiliman, ay nakakita ng dakilang liwanag. So, pansinin niyo yung salita na yun, and the people dwelling in the darkness have seen great light, and those dwelling in the region, and the shadows of death, on them a light has dawned. So, paano natin maintindihan yan? Iyan yung unang diyan nag-umpisa, nag-ministeryo at nag-share na ng gospel ang Panginoon. From that time, sabi sa Bible, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is at hand. So alam natin si Jesus Christ ang liwanag ng sanlibutan. Alam natin ang kanyang salita ay liwanag. No? Pero sinabi ng Bible, ang mga tao na nakatira dyan sa kadiliman ay nakakita ng dakilang kaliwanagan. Ano ibig ko sabihin? Hindi natin maintindihan to kung hindi natin maintindihan yung yung pag-aangkin ni Satan. Diba naalala nyo? Nakita niyo yung doon sa tuktok ng bundok. Apart ng Judah ha, pinapakita niya sa taas ng Judah. Lahat ng bansa dyan, akin yan. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Ngayon, tingnan nyo, no? Hinanap ko yung salitang possess. Yung possess ng evil spirit. Possess. Wala akong makita sa Old Testament. Yan na possess. Ang nakalagay na possess doon ay possess ng land. Kukunin nila yung land at possess nila.
Bakit ganon? Kasi nga yung presensya ng Panginoon tsaka yung pagkakapagpapalin na nasa kanila yun sa Israel. Yung kabuang Israel. Nung nahiwalay na sila, nung bumagsak na ang Israel, apart from Kingdom of Judah, inalaw na ng Panginoon, kapag nagkasala ang Israel, kahit patuloy sila bumabagsak sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kanilang mga hari, dumidistansya ang Panginoon. At inaalaw silang madipit. At katapos silang madipit, ano pa ang kalooban ng Panginoon? I-disperse sila sa lahat ng mga bansa na dadalhin kung ano yung kingdom na sumakop sa kanila, Assyria, dadalhin sila doon sa mga bansa nila. At magpapatira sila ng ibang tao para masira yung kanilang bayan. Pero may purpose pa rin ang Panginoon doon. Isa na purpose ng Panginoon, mula sa 4 na sulok ng daigdig, tatawagin ko kayo. Sabi ng Panginoon, titipulin-kulin kayo sa bayan ito. Ano pa? Nung kalat sila, doon na nauso yung mga sinagoga. Hanggang sa panahon ng Panginoon sa Kristo. May mga natayong sinagoga kung saan hanggang sa Europe. At may mga tao na nakakakilala sa Diyos ng Israel dun sa mga sinagoga na yun, katulad ni Cornelius. Katulad ni Lydia. Sila yung mga nakakilala. So yun ang isang purpose ng Panginoon. Pero ang sinasabi ko rito, bakit sinasabi dyan sa Bible na people dwelling in darkness? Ang Panginoon, He is a warrior. Sa Old Testament, may tinatawag na angel of the Lord. Katulad ng napakita kay Joshua. Nagpakita ang angel of the Lord kay Joshua, nakahugot ang espada. No? Ikaw ba'y sa amin o ikaw sa kalaban? Sabi nung angel of the Lord, hindi. Hindi ako sa iyo, hindi rin ako sa kalaban. Okay? As the leader of the Lord of Hosts, sabi ng Panginoon, kubarin mo ang yapak mo, for this place is holy. Walang angel na nagsabing gano'n. Na yung lugar niya ay holy. Ito yung Panginoon na nagpakita doon sa burning bush. Kay Moises. Isa lang yun. So nakita niyo, sinasabi ko kung bakit. He is a warrior. Kaya may tutulad natin siya kay Joshua. Si Joshua, nung natapos na, kaya hindi inalaw ng Panginoon si Moises na magpatuloy. Kaya pinapakita ng Panginoon sa Old Testament na kaya ng Diyos dalhin sila sa lupang pangako sa pagsunod sa kautusan. Pero malinaw, sinabi niya Apostol Pablo, ang laman mahina sumunod sa kautusan. Yun ang pinapakita nun. Pangunahin na si Moises. Ibig sabihin, yung ministry niya sa law, hanggang doon lang. So iba na magtutuloy. Ang pangalan ay Joshua. Ang Joshua ay galing sa salitang Hosea. Pinalitan ni Moises yun. Ang pangalan niya ay Hosea, pinalitan ni Moises, ginawa niyang Joshua. Kasi yung Hosea, although para sa meaning, deliverer, pero yung Joshua, ang pangalan ay Jehovah Save. No? Si Jehovah ang magliligtas. Yan ang naging pangalan ni Joshua. And he is a mighty warrior. Kaya pansinin nyo, bakit ito sinabi yung mga tao na nasa kadiliman ay nakakita ng kaliwanagan. Both spiritual and physical. Yung taktika ng kalaban. Saan ang unang lugar na dinalahan ng Panginoon tapos sila ay nasa wilderness, pinakita na sa kanila yung land of promise. Saan lugar yon? At ano ang nakita nila doon? Yung unang pagsilay nila sa land of promise. Totoo na maraming bunga, dahil anihan na lang, yun na yung panahon ng grapes. Nakakuha sila ng sample ng grapes, talagang hitik sa bunga. No? Pero anong report nung 10? Ang darang higante.
Ngayon ang tanong, bakit doon dinala sila ng Panginoon? Bakit doon? Kasi sabi ko, iyan ngayon na in-install ni Satan galing doon sa Genesis chapter 6. Yun talaga plano nila. Dahil yung mga magiging anak doon ay mga Nephilim, mga giants, translate ng giants, at sinasabi, mighty, Hagibor, mighty, renowned, kilalang kilala. Marami yan. Sa bawat mga lugar na kilala ng mga bansa, Moabite, Edomite, may kanya-kanya silang pagpapangalan. Merong Samsumin, may Emim, iba-iba, pero puro giant yun. Anakites. At yung huling, yung dumaan sila, papunta doon sa taas, sa may Basyan, ang hari doon si Og, na meron siyang famous na higaan. 8 feet ata ang higaan niya. 4 feet ang lapad. Iyon ay pagpapakita, kaya i-display niya yun, iyon ay pagpapakita ng gusto ng hari na panatilihin yung linya ng mga giants by marriage on that birth. Para hindi mawala. So, kita niyo? Pinatay rin ng Israel yun. Kasi sinabi sa Bible, sila yung kahuli-hulihan, si Og ang kahuli-hulihan lahi ng Repaim. Okay, sarado. Sila ang kahuli-hulihan. And then, hindi ko na sa inyo bubulat-latin. Sa Bible, yung mga namatay na mga, sinabi, di ba, naikwento ko na sa inyo, yung mga giants na namatay sa panahon pa ng flood, at sa pagdating na ng mga Israelita doon sa land of Canaan, kasama na noong namumuno na sila David at sila Haring Saul. Si David, may giant siya pinatay sa Palestine, si Goliath, at may mga kapatid pa yun. Isang famous na description, 6 ang kamay, 6 dito, 6 din ang daliri sa paa. Isang description sa mga giants, ganun daw. Ito yung sinasabi, nung namatay sila, di ba sinasabi natin na sila ay hybrid, hindi sila tao, hindi rin sila angelic being, hybrid sila ng tao. Hindi sila, dinala sila ng Panginoon doon sa tinatawag nilang underworld, doon sila, yung Seol, sa Hades. Kaya meron dyan sa Biblia, di ba na may sa inyo, na tinatranslate nila yung death, no? Yung salitang dead. May makikita kayo dyan, di ko lang alam. Napakita ko sa inyo. Ayan, kita niya. Yung word, the dead, ay tinatranslate ng rapa. Kaya yung mga ghost na yun, ng mga patay na, ang pag sinabing Rapaim sa Hebrew, ang nagtatapos sa IM, plural. Ang singular ng Diyos ay Eloah. Ang plural, Elohim. Yan nyo? Yan singular, Rapa. Ang marami ay Rapaim. Yan nyo? Sila yung ghosts. At later on, sa ano ng mga Hudyo, sa traditions and writings ng mga Hudyo, sila yung tinatawag nila mga demons na tinatawag ng mga disembodied spirits na pumapasok sa mga gusto nilang alihan. So, ngayon, balik tayo rito sa ano. Balik tayo rin sa sinasabi natin sa Matthew chapter 4. Yung sinasabi ng Panginoon doon na nakakita ng great light.
Walang ministry ang Panginoon ng exorcism sa Juda. Karamihan siya dyan sa Gentile nation. Diyan yung Gadarenes, Gadarasa, nandiyan sa kabilang Galilee. Diyan inihulog yung mga babon na inalihan ng mga espiritu ng giants. Sila yung sinasabi ng Panginoon. Ano ba ito? Kaya formidable o matibay ang hawak ng Diablo doon sa pinagmamalaki ni Satan. No? Sinabi ni Satan, pakita ko ang mga bansa na yan, akin yan. Basically, yung unang panahon, kung bago kayo pumunta dyan, yung mga giants ako dyan. Ano ba yan? Hawak ko yun. Ngayon, mga isang bad spirit na sila. Pero magtataka kayo, nakikita ninyo yung attitude ng mga demons, no? Sabi nito sa Mark chapter 3 verse 11, and when the unclean spirit, ito yung demonic spirit, saw him, nakita si Jesus, they fell down before him and cried out. Sino na mismo nagko-confess, you are the Son of God. Ha? Sa Luke chapter 4, sa sinagoga, meron daw inaalihan doon, na may masamang espiritu, and he cried with a loud voice, sabi niya, what have we to do with you? Ano pakialam ko sa iyo? Jesus of Nazareth, art thou come to destroy us? Pumarito ka ba para kami ay sirain o sakin? Sabi niya, I know thee, kilala kita, thou art the Holy One of God. E sino yung Holy One? Sa lumang tipan. The Holy One of Israel. Ito na yung promise ng Panginoon. Kasi sinasabi ng Panginoon, na iniredeem niya yung kanyang bayan, hindi na natin bukasin, alihin yun. Pero doon sa Psalm chapter 8, yung paborito natin verse, yan, ito yun. No? Yung inatulan na yung mga lords and mga gods sa mga bansa, na siyang namuno, naging mga Diyos-Diyosan na sila ng mga bansa. Diba? Ang Moab, si Chemos, yung iba, si Astaroth, si Molech. Kanya-kanya na silang Diyos-Diyosan doon. Sabi ng Panginoon sa Psalm chapter 8 verse 9, O Lord, sabi riyan, our God, tama ba yan? 82, kami ako. 82 pala ako. Yan. Sabi ng Panginoon sa verse 8, Arise, O God, judge the earth. Bumangon ka, Panginoon, bumangon ka, O Diyos, at hatulan mo ang mundo, for you shall inherit all the nations of the earth. Nung nangaral na ang Panginoon, diba, nag-appoint siya ng 12. And later on, nag-appoint siya ng 72 o 70. Alam niyo ba yung bilang ng 70 o 72? Alam niyo ba yon? Ito yung bilang ng mga bansa sa Genesis 10 na disinherit sa Diyos. Iyan ang babawiin. Kaya hindi aksidente yung appointment ng 72 na inutusan, umayo kayo sa mga bansa. Kasi ito yun. Babawiin na natin ng mga bansa. At yung sinasabing arise dyan, iyan yung resurrection ng Panginoon. Arise. Kasi na-resurrect ang Panginoon. Nakita nyo? Hindi pa namamatay ang Panginoon, pero yung power niya over demons, ramdam kagad ng mga demon spirit kasi sila ay earthly. Tandaan nyo, sila ay earthly. Pero pagdating kay Satan at saka sa mga rulers,
mga magistrate dyan sa kalangitan, anong reaction ni Jesus Christ kay Satan? Hindi siya hindi niya mautusan. Kasi meron pang pinangahawakan silang power. Iyon ang sisirain ng Panginoon. Yung power na yun. Alam natin, nangyari yon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Nung nangaral na ang Panginoon, kasama na yung cast out ng mga evil spirit. Dito hindi labas ng Panginoon kasi binabansagan ng Panginoon na nagpapalayas na siya ng evil spirit sa kapangyarihan ng Beelzebul. So nilinaw ng Panginoon yan. No? Sabi ng Panginoon, kung si Satan, papalayasin si Satan, hindi tatayo ang kanyang kaharian. However, sabi ng Panginoon, ang isang bahay na mayroon nakatirang strongman, sinasabi niyan, Luke chapter 11, sabi diyan, when the strongman fully armed guarded his own court or house, his good are in peace. Ano yung sabihin nun? Walang tatangay sa kanyang mga aga-ari. Siya ay strong man. Pero pag dumating yung stronger than him, at na-overcome siya, sabi dyan, kukunin yung kanyang armor na kanyang pinagtitiwalaan at yung mga spoil, alam nyo ba yung spoil? Yung mga pag-aari ng strong man na yun, mahahakot nung sumakop. Sino yung strong man? Una si Satan. Kasi yung usapan dito, ito karugtong, yung usapan nila, ayun, pinaplayas yung demonyo sa kapangyarihan ni Satan. Yan yung continuous na usapan dyan. No? So anong bahay ni Satan? The world. The whole world. Ngayon, ano pa yung isang strong man dyan? Yung mga demonic, yung nananahan sa bahay. Na kaya ng Panginoon patalsikin sa salita lang niya. Dahil kilala nila ang Panginoon. He is the Holy One of God. Kaya sinabi ng Panginoon dyan, when the strong one comes, sabi dyan, but when the stronger shall come upon him, overcome him, and take it his full armor, he that is not with me is against me, and he that does not gather it not with me is scattered. So, kita nyo, ito yung sinasabi ng Panginoon, na hindi lang yung pangangaral ng mabuting balita na bibigay ng liwanag, kundi talagang may demonic power na kadiliman na nariyan sa lugar na yan. Kaya, dahil yan ay heavily position ng mga tauhan ni Satan. Kaya sinasabi natin na andyan yung mga possession ng mga evil spirit. Basahin mo ang Bible. Lahat ng lumalapit sa Panginoon sa Capernaum, halos karamihan, gusto magpagaling ng sakit nila, at palayasin yung kasama agad doon, yung masamang espiritu. Infested yung lugar na yun. Kasi wala ng Diyos doon eh. Nung bumagsak na sa idolatry yung Israel, inalaw na ng Diyos, dumistansya ng Diyos, inalaw na ng Diyos naman, conquer, at ma-conquer sila. Pag na-conquer, yung lugar na yun, yung station na ng Diablo, ng forces niya ko, sinasabi ng Panginoon, yan ang mga strong man. At hindi natin kaya. As a believer, hindi natin kaya yun. Dahil si Jesus lang ang stronger than him. Si Jesus ang pinatatakutan sa Old Testament na mighty warrior, angel of the Lord. Yan. Yan yung sabi ko, gentle siya sa mga tao, pero noong siya ay nangangaral na, mabagsik siya,
dahil sa mga demonic spirit na infested na yung mga lugar na yun. At kaya nga dun sa, di ba, nung binigyan ng kapangyarihan at kinumisyon yung 72 sa Luke chapter 10 at ayon, tapos nag-report yung mga inutusan niya sa Luke, sabi nila, Panginoon, maging ang mga, nag-appoint siya ng 72. Nung bumalik yung 72, tuwa sila at nagre-report sa Panginoon. When the 72 returned sa verse 17, Lord, sabi nila, even the demons are subject to us in your name. Ngayon lang nila naranasan yun. Makapagpalayas ng mga demonyo. Ngayon, ano sabi ng Panginoon dyan? Nakita ko na si Satanas na bumabagsak mula sa langit na parang kidnap. Yung pagbagsak ng kaharian ni Satan, nag-umpisa na. Kasi, nire-redeem na ni Jesus Christ yung mga nakuha niyang mga bansa na pinagmamalaki niya. Sabi niya, ang mga bansa na itong lahat, bibigay ko sa iyo, para bang inuuyam niya si Jesus Christ dahil iyon ay pangako ng Ama kay Abraham. At sa offspring. Yung offspring, singular nila, meaning si Christ. Pinaliwanag ni Apostle Paul yung meaning kay Christ. Ipapamana. So dito na, alam ni Satan sa kanyang ipapamana. Pero akin, sabi ni Satan, akin yan. Pag sumumba ka sa akin, makukuha mo yan, ibibigay ko sa iyo. Hindi naman sumunod ang Panginoon dahil alam niya na ang pagdating niya ay tatalunin niya ang kapangyarihan ng Diablo. Para sinabi niya, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Hindi alam ni Satan yung kanyang kamatayan, iyan ang magiging mitya. Nahuhubaran sila ng kapangyarihan. Hindi lang si Satanas, tandaan nyo. Lahat ng mga principalities at mga demonic forces. Mapapakita ko sa inyo dito yung sinasabi ko kanina. Yung hindi ko napakita noon, yung hierarchy ng mga Diablo. Hinahanap ko lang ako. Yeah. Yeah, kita niya? Yung si Lucifer ang nasa taas. Yan sinasabi ni Apostol Pablo, principalities, powers, and rulers of the darkness. Madali niyang palayasin, ito yun, yung mga spiritual hosts of wickedness sa baba, mga demonic spirits, marami yun. Pero yung mga rulers na palagay sa taas, may mga ano yun, hindi pa rin nawawala yung ibinigay ng Diyos naman sa kanilang pamumuno sa mga bansa. At yung ang paraan doon para sila ay matalo, yung sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Lahat yan, kasama na si Satan sa kanyang panunungkulan. Na nakikita ninyo,
Sabi niyo, sabi ni Apostol Pablo, for we do not wrestle against flesh and blood. Hindi talaga natin kalaban ang laman at dugo, ibig sabihin ng tao. But against the rulers, pinakita ko na sa inyo, ito yung mga espiritu na nasa likod, di ba? Against rulers, against authorities, against cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So sila yan, nakalaban natin, na siyang umaalipin sa mga tao. Tandaan natin, sila ay dinadaya lang para makasunod sa kalooban ng dyablo. Kasi pag napaniwala ka na itong nilalagay mo rito ay mga Diyos, magplano ka na. Maglilingkod ka na dyan. Yan yun na yung naunawaan mong Diyos. Diba? Kaya nga, so yun ang kapangyarihan ng dyablo. Kaya nga sinabi sa Hebreo chapter 2 verse 14, kalagay dyan, yamang ang mga anak na ililigtas ay nasa laman at dugo. Siya rin ay nagkatawang tao at sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay sirain o wasakin na siyang may hawak sa kapangyarihan ng kamatayan. Ito walang iba kundi ang dyablo. So yun lang ang tanging yung pinag-aralan natin, di ba? Sa Bible study nito, sa ano ni Pastor Warren, yung prayer of Jesus Christ, Lord, kumari itong cup ng sufferings, huwag na akong magdanas. Pag hindi na dinanas yun, hindi matatalo ang dyablo. Hindi mangyayari yun, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya walang paraan talaga. Kahit 3 beses pa, pinanalangin ng Panginoon, hindi talaga umimik ang Father doon, talagang iyon na talaga ang destinations ng Panginoon. So sa pagkaka-crucify sa Panginoon, naliwanag ni Apostol Pablo, Colossians chapter 2, sabi niyan, by canceling, no? Pinapawalang the record of death, pinapawalan na ng yung pagkakautang laban sa atin. Ibig sabihin ng pagkakautang, yung sagutin. Pag may kasalanan ka, guilty ka, may sasagutin ka. So nung na-crucify ang Panginoon, yun ay nabayaran na sa krus ng Kalbaryo, kaya kinakancel na yung utang mo sa mga sumampalataya. No? Kasama ng mga legal na mga demands, ay isinantabi yun, at yun ay pinako lahat sa krus, sabi ni Apostol Pablo, sa Colosas. Sa paraan na yun, dinisarmahan daw ang mga rulers and authorities, kasama na si Satan, at inilagay sila sa open shame by triumphing over them in Him. Nung mapagtagumpayan na ng Panginoon, kaya nga, di ba, alala nyo, pumunta ang Panginoon doon sa Sion, at sinasabi raw na nag-preach daw. Hindi nag-preach ang Panginoon doon. Kasi pag nag-preach, ibig sabihin, nagsishare ka ng salvation. Hindi, pumunta roon dahil dineclare niya roon na nagtagumpay na ako. Yung mga lahat ng mga nakatira dito, may kapangyarihan pa sa ibabaw, tinanggalan na yun ng mga kapangyarihan. Yan. So, sinira ng Panginoon, maging sila Satan, ay kita ninyo sa John chapter 8, John chapter 14. Uh, 16. Ayan, 16 verse 11. Sabi rin ng Panginoon, concerning judgment, patungkol sa paghuhukom, because the ruler of this world is already judged. Nakatulad na ang mga pamunuan dito sa mundo. Ngayon, nililinaw natin yung pinapangaral na marami tungkol sa spiritual warfare na kaya nilang command si Satan, diba?
Pinapractice natin dati yan. Satan, kapag nag-uumpisa ng gawain, Satan. Pinapalayas kita rito. Lumayo ka. Ito, may nagpe-pray. Pinapalayas din doon. Mabalik dito. Kita niyo, yung silliness ng turo na yun. Hindi totoo yun. Hindi ito ang tama. Nung crucify ang Panginoon, wala nang kapangyarihan ng diablo. Saan? Sa sasampalataya. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo, Romans 1:16, hindi ko kinahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay mabuting balita. No? Kaliligtas na sino ang sasampalataya. Yung kaligtasan, maaalis siya sa slavery ni Satan. Yung kaligtasan ay mawawala sa kapangyarihan ng diablo. Kaya nga, alalahanin nyo, ano sabi ng Panginoon? If the Son set you free, you are free indeed. So, paano ka isi-set free ni Jesus Christ? Wala na si Jesus Christ. Gamitin natin yung ibang versikulo. Jesus Christ is the truth. Ano sabi ng Bible sa truth? Whoever know the truth shall set you free. Kaya naandun ang power. Kaya yung isang Muslim na naging Christian na, ang testimony niya nung nagsasaliksik na siya, sabi niya, bakit si Jesus Christ ang daming reference sa Quran? Yung si Muhammad ko, konti lang. Ang nanay ni Jesus Christ, may isang chapter, yung chapter Maryam. Si Muhammad, wala nang nabanggit na pangalan ng nanay niya. Ngayon, sinasabi sa Bible, ay sa kanilang Quran, na si Jesus Christ ay salita ng Diyos. Sinasabi rin sa Quran nila na si Jesus Christ ay Ruach, Spiritu o breath ng Diyos. Kaya nung lumapit siya sa kanyang imam, gusto niya maliwanagan, sabi niya, si Jesus Christ, sinasabi sa Quran natin, He is the breath or the Spirit of God. Ngayon, yung breath ba yun, yung breath ba na yun ay creation or creator? Yung breath na yun, kaya naging tao siya, yung ba ay creation? Sabi nung imam niya, lumayok siya sa akin, hindi siya makapagpaliwanag na maayos, pinalayas niya yung Muslim na yun. Kaya naging Christian siya. Sabi niya, kaya ako naging Christian dahil sa Quran. Dahil sa turo ng Quran. Sige niyo? Yan sinasabi natin. Yung truth will set you free. Hindi tatayo yung knowledge nila sa kanilang paliwanag nila. Hindi tatayo yun. Meron naman. Diba? Meron naman ganito ang testimony. Si Jesus Christ, hindi pumatay. Si Muhammad, ang daming pinatay. Si Jesus Christ, hindi nag-raise up ng mga sundalo. Si Muhammad, magaling ng mga sundalo. So, anong nararamdaman niya? Walang good doon. Gina-judge niya by goodness. Walang good doon. Sabi ng Panginoon, kung marito ako upang magbigay ng buhay at buhay na masagana, si Muhammad, pupunta rito para tumatay. Kaya sabi ng Matthew, John 10:10, kung marito magnanakaw, doon siya, angkop. Manira, manakaw, magnakaw at tumatay. Kaya nga yung tao, kapag bumalik siya sa kanyang senses at pumanig siya kung ano yung totoo at mabuti at matuwid, wala siya makikita mo matuwid doon sa pinangahawakan nila. At yun ang magpapalaya sa kanila. Ngayon, speaking of bakit na tayo matapos? Speaking of spiritual warfare. Ito na yung spiritual warfare. Kasi gusto ng Panginoon, pagkakit niya sa langit, isinisend niya yung kanyang disciples, kasama na yung 72,
para bawiin. Yan nakalagay sa Psalm 82. You shall inherit all the nations. Pansinin mo yung mga bansa na pinuntahan ni Apostol Pablo, yung sa Genesis 10, na mga bansa na naglipana sa mundo. Alam niyo kung saan matatagpuan natin? Doon sa Europe, saka sa Asia Minor. Mga lahi ni Eber, lahi ni ito. Pag sinaliksik nyo yung dyan, yung root ng mga bansa, makikita niyo yan dyan, yan Gog, Magog, Maday, Javan. Alam niyo ba yung Javan? Greek, Greece, Tubal, Meshek, Tiras. Yan ay mga naging bansa. Kaya ano pa lang yan, kay Japhet pa lang yan, kay Ham. Alam niyo, Kus? Kus, Ethiopia. Kasama itong Sudan. Mga Kushite yan. Naging asawa ni Moises na isa, Kushite. Yan ang galing yun. May team, hindi may team. Kushite. Put. Ano yung put? Libya. Kanaan, ito na yung inangkin ng mga Israel doon sa Promised Land. Yung lugar na yon. Lebanon, Tyre, Sidon, hanggang dito sa baba ng mga Palestine. Kanaan lahat yun. So lahat yan. Pag binilang mo yan, mga anak-anak ni Japhet, anak ni Ham, at saka anak ni Shem, aabot yan ng 70. Lahat yan nandiyan sa Tignan nyo, Africa, Israel, papunta roon sa Europe. Iyan ngayon ang naging ministry ni Apostle Paul. Ngayon, naintindihan ko na sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 11. Babalikan uli ang Panginoon. Yan, dito. Sabi dito, lest you be wise in your own sight. Ito yung mga Gentile, no? I do not want you to be unaware of the mystery, brothers. The partial hardening, yung partial na pagpamatigas ng Israel, has come upon Israel until the fullness of the Gentile has come in. Kung nabasa ko dyan, natawagin ng Panginoon ang mga Gentile. At sinasabi dito sa kukuha ang Panginoon ng mga tao para sa Kanya. Sa Acts chapter 15. Sa inyo na konti. Para maano kayo. Yan sinasabi nito. Pansamantalang tumalikod ang Panginoon na nalaman ng mga apostol. Sinasabi na sulat ng mga propeta ay nag-a-agree sa pinag-uusapan natin, sabi nito, kung paano ang mga Gentile ay nanunumbalik sa pagkilala sa Panginoon. Sabi riyan, after this, I will return and after this, natapos na yung ministry ko sa mga Gentile. Yun yung fullness of the Gentile dito. Dito. Hindi. Sa Romans chapter yan. Sabi diyan, I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruin, and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes these things.
Kaya sabi nila, huwag na nating bagabagi ng mga Gentile na nanunumbalik. Pero utusan lang natin sila na huwag silang kakain na may dugo. At mag-avoid sila sa mga sexual immorality at sa mga hayop na in-strangle. Kasi sa kosher ng pagkain nila, bawal yun. May hinahanap ko rito yung yung binitay. Pinatay ng wala. So, ano ibig sabihin? Pag naabot na, mamasa nyo sa Book of Acts, ang hindi pa napupuntahan ni Apostol Pablo sa kanyang mission, ay yung Spain. Yung Spain. Yung Spain ay Tarsus. Tingnan natin dito. Ano sabi niya sa Book of Acts? Sa Romans 15. Baka makita natin. Ayan. Sabi niya rito, "This is the reason why I have so often been hindered from coming to you, but now since I no longer have any room or work in this region, and since I have longed for many years to come to you, I hope to see you in my passing as I go to Spain." Sabi niya. Hindi pa niya napupuntahan. "And to be helped on my journey." Sabi niya, Apostol Pablo. Sabi nito, "When therefore I have completed this," hindi pa niya nakukumpleto kasi kailangan pa niya makarating sa Spain. So yung ministry na binigay niya ng Panginoon kay Apostol Pablo, kulang pa. Hanggat hindi niya napupunta ng Spain, ay hindi pa niya tapos yung ito yung sinasabi natin na fullness of the Gentile na mapuntahan lahat ng mga lugar. At makakuha ng tao ang Diyos doon para sa kanyang sarili. Yun ang hinahanap ko To take a people for His own. Sinasabi ng salita ng mga apostol. To take a people for His own. Ngayon, pag nakuha na ng Panginoon yun, babalikan niya ang Israel at itatayo niya uli yung Jerusalem Temple. Kaya ngayon, marami ng palingaw-ngaw. Dahil si Trump ay malakas na presidente, titingnan nila yan. Siya daw ang modern Cyrus. No? Ng Israel. Kasi yung Cyrus, nagpabalik siya ng Israel. At pinabalik yung mga tao para sumamba sa Israel, si Cyrus. Parang ganun din ginagawa ni Trump. So, ano siya sabi natin? Sa tunay na ito na tayo matatapos, no? Ito na yung tunay na spiritual warfare sa 2 Corinthians 10:3. Sabi ni Apostol Pablo, "For though we walk in the flesh," kahit na tayo ay lumalakad sa laman, "we do not wage war," hindi tayo nakikipagdigma ayon sa laman. "For the weapons of our warfare," ang sandata ng ating pakikidigma, hindi sa laman, kundi mayroong makalangit na kapangyarihan upang sirain ang mga strongholds. Nasaan ang strongholds? Sa lumang tipan ng strongholds, yung mga kuta nila. Pero sa bagong tipan, nasaan ang stronghold? Sa paniniwala nila. Narinig ko nga isang beses may nagano sa Facebook, "Kayo mga nagano ng religion, hindi nyo ba alam? Hindi pag-aari nyo ang mundo." Sabi ng babae. Ang mundo, pag-aari ni Mother Earth. Kita yun? Sino yung Mother Earth niyon? Kita yun? Yan ang sabi natin.
Naandyan ang stronghold, yung mga maling mga paniwala na ibinibigay, kasama ng LGBT, kasama ng feminism, kasama na ang mga kahit sa ng science, napasok lahat yan. Kahit sa religion, napakaraming religion, di ba? Christian Science. Christian na, may science pa. Ano sabi ni Apostol Pablo? We destroy arguments. Ang sinisira natin ay mga argumento. And every lofty opinion, mga matataas na mga opinion laban sa kaalaman patungkol sa Diyos at huhulihin ang mga isipan, take every thought captive upang pasunirin sila kay Kristo. So yan ang tunay na spiritual warfare. Hindi yung I command you, Satan, si Jesus Christ ka. Hindi ginawa yung I command you, Satan. Dahil alam ni Jesus Christ, para ma-defeat si Satan sa kanyang kapangyarihan sa kamatayan ay kailangan ma-crucify siya sa krus. Nung na-crucify siya sa krus, ang sabi ng Panginoon, I see Satan falling from heaven. Sa Revelation, mababasa niyo yan, later on, sisipain na siya doon, at sabi ng Bible, galit na siya dahil ihulog siya sa lupa sapagkat nalalaman niya ang kanyang panahon ay papiraso lang. Okay, tayong lahat ito tayo. Sinitin niya ang spiritual warfare yan. Kaya, even sa ating paligid, sa ating mga kapitbahay, yan na ngayon ang labanan. Sila ay sharean ng mabuting balita upang matanggal yung kalokohan at mga pandarayan ng Diablo na pinaniwalaan nila at maunawaan nila. Kaya lang, sinasabi ko nga, medyo matagal ko lang tuturo, parang talaga napakahirap ipaliwanag ang Bible kanila. Lalo na hindi sila open. No? Maluwanatiin ka sa hapon na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kadakilaan. Dadagdagan na naman ang aming kaunawaan. Nakita namin yung spiritual side ng inyong pagparito upang sirain ang lahat ng kapangyarihan at mga kuta ng Diablo na hindi ninyo may pagmamalaki na siyang may-ari ng lahat ng mga bansa sapagkat lahat ng yun ay kinuha mo na at inagaw mo na at triumphing din, no? Napagwagyan mo na by nailing them on the cross. Kaya wala na silang kapangyarihan para pigilan na lumaganap ang mabuting balita at ang mga tao ay maliwanagan sa katotohanan ng iyong salita. Purihin at pakilain ka, sa lahat ng ito, Jesus' name. Amen.